Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, makikita ang pinsala na nagawa ni Taehyun sa kanyang pag-atake. At si Jungjae na tila walang malay. Habang ang kalbong bodyguard ni Jungjae ay nanginginig at tila may mga pumapatak na mga pawis. Gayunpaman ito ay nakakagulat, wika ni Taehyun habang pinagmamasdan silang dalawa. At ang kalbo na nakaluhod sa harap ni Kim Taehyun na pinuprotektahan ang kanyang young master na walang malay. At naalala niya ang mga huling sandali. Makikitang iniligtas ng kalbong bodyguard ang kanyang young master mula sa predation ni Taehyun. Hindi naisip ni Taehyun na susubukan iligtas ng bodyguard ang kanyang young master. Sa gitna ng predation effect. Ngunit hindi na ito mahalaga dahil nakuha ko na ang kanyang skill, dagdag pa ni Taehyun. Tinanong naman siya ng kalbong bodyguard kung ano na ang plano niyang gawin sa ngayon. Sinabi pa niya na ang kanyang young master ay ang tagapagmana ng Taesan group. Paano mo haharapin ang kalalabasan neto? Sinagot naman siya ni Taehyun na, tignan mo ang iyong sarili. Sino ba ang unang naghamon ng labanan? At hindi ka ba umaarte na walang hiya din? Mukha ba akong matatakot sa banta ng ganyan? Kahit na, kaya huwag mag-alala. Dahil wala rin akong balak na patayin siya. Tapos, kapalit, tama lang na matanggap ko ang halaga ng buhay niya. Halaga para sa buhay niya. Wika ng bodyguard. Sinabi pa ni Taehyun na, tignan natin, kahit na, sa pangalan, siya ang tagapagmana ng Taesan group. At tila napangiti sa iniisip si Taehyun at sinabing, sa palagay ko kahit makakuha ako ng 1 bilyon, ano sa palagay mo? Pagtatanong ni Taehyun sa bodyguard ni Jungjae. Sa labas pinagmamasdan ng mga student ang stadium na nawasak sa kapangyarihan ni Taehyun. Lahat kayo umatras, ano ang nangyayari? Ito ba ay atake ng mga kalaban o mga halimaw? Tanong ng marami. Habang si Lim Ayong ay nakatulala na naman na tila lutang sa nakikita. Sabay sabing hindi. Ang pakiramdam ng magic na ito ang apoy na ito. Hindi maaari. Ito ay ang kapangyarihan ni Lee Jungjae. Ngunit sino sa mundo ang kanyang kinakalaban? At nai-imagine niya si Jungjae na binubuli si Taewon. At si Taehyun na humihingi ng saklolo. Hindi maaari. Wika ni Lim Ayong. Lahat kayo mga student manatili muna dito, wika ng babae na nurse. Ngunit si Lim Ayong ay tumakbo na paalis upang iligtas si Taehyun. At hindi na siya napigilan ng nurse na babae. Sinabi niya sa sarili na sana mali ang kanyang iniisip. Hindi dapat ako simpleng tambay sa gym ngayon lang. Kasalanan ko lahat ng ito. Kim Taehyun, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Magawa mo sana manatiling buhay, dagdag pa ni Lim Ayong na nag-aalala. Ngunit sa kanyang pagdating ang una niyang nakita ay ang walang malay na si Lee Jungjae na abugbog Berna. At si Berna Taehyun ay nakangiti na nakatayo lamang. At sila ay pinagmamasdan ni Lim Ayong. Oh, nakapunta ka sa tamang oras, wika ni Taehyun kay Lim Ayong at sinabi pa niya na, sa nangyari kailangan ko ng witness, ay ang ibig kong sabihin kailangan ko ng makakatulong na dalhin ito sa hospital. Samantala si Lim Ayong ay lumutang na naman ang isip na at Ayla puro, ha, nalangang nasambit na may pagtatanong sa nakikita. Sinabi ni Taehyun na dalhin na niya si Lee Jungjae sa nurse office o kaya idiretso na sa hospital, obra din naman na ay pabalsamo na niya ito. Nakuha mo ba? Nagtanong si Lim Ayong kung ano ba ang nangyari. Sumagot naman si Taehyun at sinabing, anong kalokohan ang ginawa niya para ma-knockout siya ng ganito? Sinabi pa niya na nahulog si Lee Jungjae mula sa hagdan at naggulong-gulong. Ngunit tinignan muli ni Lim Ayong si Jungjae at iniisip na nahulog sa hagdan. Na tila may pagtataka. Sinabi pa ni Taehyun na, anyhow, wala itong kinalaman sa akin kaya bahala ka. Kaya huwag kang magpapaligoy-ligoy na nagsasabing nakita mo ako, nakuha mo ba? Aalis na ako. Sandali lang Kim Taehyun, pwede ba bigyan mo naman ako ng maayos na paliwanag sa nangyari dito? Wika naman ni Lim Ayong. At muli nawala na naman ng tila bula si Taehyun. At naiwan na naman na nagtataka ang lutang na si Lim Ayong. Ho! Kim Taehyun, wika pa niya. Samantala si Taehyun ay nakalayo na at pinagmamasdan ang stadium kung saan sila naglaban. Mabuti ito,
Si Lim Ayong na ang baalang umasikaso kay Jungjae ang Taesan Group ay gagawa na rin ng kanilang mga aksyon yan. Sa palagay ko nagawa ko naman ayusin ito sa ngayon. Wika ni Taehyun. At muli tinignan niya ang kanyang status window upang malaman ang kanyang mga statistika. Sa kasalukuyang mga antas, meron na siyang mga rank, si Strength 30, Stamina 32, Speed 31, Mana 65, Charm 5, Fatigue 40%, Magic Left 12 65, Skill Predation C. Na kumukonsumo ng 15, na Mana, Stone Skin C. Na kumukonsumo ng 8% na mana, Paralysis C, na kumukonsumo ng 7% na mana, at nadagdag na rin ang skill na More Arches Heart C, na nagbibigay ng boost sa party member stats, na kumukonsumo ng 10% na mana. Ano ba ito sa ngayon? Wika naman na may pagtatanong ni Taehyun. Ang nadagdag na Charm, at ang Monarch's Hearts na nagbabost sa party member. Charm yun ba ay ang mga hitsura na stats wika niya habang nai-imagine ang mga celebrity? Paano ko nakuha after manghuli kay Lee Jungjae? Din, ang skill na nakuha ko ay hindi ang Heart Flame. Ito ay ang Monarch's Heart. Isang boost party member. Meron palang ganitong skill si Lee Jungjae. Napakahusay neto. Wika ni Taehyun na nasisiyahan. Ang skill na nakakaapekto sa buong kupunan ay napakapambihira hindi alintana sa mga rank. Bilang isang tulad ko na gagamit ng maraming kasanayan sa puso ng Monarch, pinahihintulutan ng mga ang anumang kakayahan na pagsamahin. Ay mas mabuti, ito ay hindi may larawan ng kahangahangang. At bigla tila 3 itim na sasakyan ang huminto sa kinaroroonan ni Taehyun. Na kanya naman na ipinagtaka. At tila nagulat sa nakita. Sinabi ng lalaki na nakatayo na sa wakas na hanap din kita Kim Taehyun. Napakarami kong katanungan sa'yo ngunit wika pa ng lalaki ito pala ay si Go Tae-wook. Sinabi pa niya na sisimulan ko muna sa isa. Nagtatanong naman sa isip si Taehyun kung ano ba ang kanilang ginagawa sa ngayon dito. Tinanong ni Go Tae-wook si Taehyun kung ano ang kanyang ginagawa sa gym sa nakalipas na sa sandali. At tila nag-activate siya ng kanyang skill. At idinala tayo sa isang magarang bahay. So ano ang iyong punto? Wika ng lalaki na may hawak na baso. Ang aking nag-iisang anak ay nasa hospital. At parang kulang pa yon, humihingi siya. Wika ng lalaki habang ang kanyang mga alagang askal ay tila mababangis. Sinabi pa niya na 1 billion won para sa kanyang buhay. At gusto niya ang lahat ng mga bagay na ito ay maayos ng tahimik. At ang kalbo na bodyguard ni Jungjae na nakaluhod sa harapan ng lalaki. Na humihingi ng kapatawaran. Sinabi pa niya habang umiiyak na wala na siyang dapat pang sabihin pa. Sinabi ng lalaki sa kalbo na bodyguard ni Lee Jungjae, na gawin niya ang gusto ni Kim Taehyun. Sumang-ayon naman ang kalbong bodyguard habang tila nagtataka pa rin sa desisyon ng kanyang master. Sinabi ng lalaki habang natatawa na, siya ay medyo matapang na tao. Interesting. Gayunpaman, meron mas nararapat na gantimpala na halaga upang mabayaran. At tila ipinitik niya ang kanyang daliri. Mr. President ang mga tao na ito. Wika ng kalbong bodyguard na tila nababahala sa nakikita. Sinabi ng kalbong bodyguard na ang kalaban lang nila ay isa lamang na bata. Para lamang humantong pa ito sa ganito. Tumahimik ka, wika ng kanyang master at sinabing hindi ako nagpaparaya sa mga tumatahol na mga aso. At ito ay ipinakilala na si Lee Jung-soo, president ng Taesan Group at isang S-rank player. At muli ibinalik tayo kung nasaan sila Taehyun at ang grupo ni Go Tae-wook. Ano ang ginawa mo sa gym? Wika ni Go Tae-wook, iniisip naman ni Taehyun na bakit pumunta sila sa kanya. Ang gym ba na kanyang tinutukoy ay ang nangyaring pagsabog o baka ang nangyari na insidente sa lecture hall? Alin sa dalawa pagtatanong sa isip ni Taehyun? Sa rank ng deputy manager ng association ang mga pagkakataon sa kanya. Ang pakikialam sa sarili sa apoy ay maliit. Pero paano kung nandito siya at alam niyang ako ang nasa likod nito? Sa palagay ko kailangan ko siyang subukan. Dagdag pa ni Taehyun sa kanyang isip. Sinabi ni Taehyun na ang ibig ba ninyo na sabihin ang nangyari na pagsabog sa gym? Pagsabog? Pagtataka naman ni Go Tae-wook. Sinabi pa niya na ang ibig mo bang sabihin ng apoy na yon habang nakatingin sa nasusunog na gym. Sinabi pa niya na okay lang yon at ang iba pang mga agency na ang bahala sa nangyari doon.
Anyway, bukod doon may gusto ako malaman na sagot mula sa iyo, wika ni Go Taewok. Napag-alaman naman na ni Taehyun wala silang alam patungkol sa pagsabog ng gym. Ano ba talaga ang ginawa mo sa may gym, wika muli ni Go Taewok? At napangiti si Taehyun at naisip na ang kanyang ibig sabihin. Hindi mo ba alam kaagad? Wika ni Taehyun. At napaisip naman sila Go Taewok. Ano? Wika ni Go Taewok. Sinabi naman ni Taehyun na pumunta ka dito upang magbigay ng invitation para sa players tryout. Tumawa naman si Go Taewok at sinabing players tryout. Sa anong batayan mo sasabihin yan? At tila bigla nagpalabas ng kapangyarihan si Taehyun. At tinanong si Go Taewok kung sapat na ba ito? At makikita ang numero sa kanyang itaas gamit ang skill na Observer's Eye ni Go Taewok na may bilang na 5,214 at napanganga na lang sila sa nasaksihan. Sabay sabing hindi pwede, mas lalo pa siya lumakas sa nakalipas na sandali. Kaya ang bilang ng huling pagkakataon ay hindi isang pagkakataon o isang error pagkatapos ng lahat. At napatanong na lang si Go Taewok. Kim Taehyun, sino ka ba talaga? Oo nga pala, maiba tayo, ano nangyari sa damit mo? Sambit ni Taehyun. Players tryout, wika ni Taehyun. Sinabi naman ni Jaeyoung, na sigurado ka ba? Na magtatanggo ka sa players tryout. Hangmin ang tawag ni Jaeyoung kay Taehyun. Sumagot naman si Taehyun, nasa loob ng 1 buwan. Na ikinagulat naman ni Jaeyoung. At tila, biglang, katulad ng aking inaasahan, ang King God General Emperor, Admiral Yi Sun-sin, the Great Kim Taehyun Hyangnim. Wika ni Jaeyoung na tila sinasamba si Taehyun. Sinabi naman ni Taehyun kung niloloko ba siya. Iniisip ni Taehyun na, aasikasuhin ng Taesan Group ang gym matter, at mababawasan niyan ang hinala ni Taewok. Since the tryout is a month later, I just have to focus solely on training. So I guess wala nang magiging problema. Nang bigla nagring ang kanyang cellphone. Tila may tumatawag, mula sa kanilang tinutuluyan may 2 nagmamasid. Sinabi ng tao habang sakal-sakal ang isa na bakit ang Player Association ay binabantayan ang bahay ng mga student. Nakakainis, wika ng tao na tila nababalutan ng mga benda sa katawan. Sinabi naman ng kanyang kasama na marahil ay kabilang ang student sa mga players tryout. Kung tutuusin, ang mga taong yon ay mahigpit na nagpoprotekta sa kanilang mga prospect. Ang 2 tao ay ang tinatawag na Black and White Brothers. Isang A-rank villain ang nakakatandang ay ang Black na may skill na stealth body strengthening. Prospect, kahit ano pa ang itawag nila sa kanya, isa pa rin siyang bata na walang kasanayan sa pakikipaglaban, wika ng White na nakakabatang kapatid. Isang B-rank villain, at may skill na stealth. Tama, tinatawag nila siya na Prospect. Kahit na sa huli ay wala pa rin siyang karanasan dahil sa huli isa lamang siyang walang kwenta. Ipakita natin sa kanya kung ano talaga ang awakened. Aking nakakabatang, nang bigla sa likod niya. Ang kanyang kapatid na sakal-sakal na ni Taehyun habang sinusuntok ang pagmamuka neto. Nalubha niyang ikinagulat, sa sobrang gulat niya muntikan ng lumuha ang kanyang mga mata. Galit na sumugod ang Black Brother at tinatanong kung sino ba siya na may halong mura. Ako ba, wika naman ni Taehyun. At isang mabilis na atake sa malubong sa pagmamuka ng villain. At sinagot siya ni Taehyun sa tanong niya at sinabing ang walang experience na bata. Makalipas ang ilang oras, a billion, wika ng kalbong bodyguard. Isang side form na nananatiling tahimik. Sa bagay na ito, hindi ko magagawa ang ganyan na disisayo na ako lang. Sinabi naman ni Taehyun na, sa palagay mo ba hindi ko alam yan? Hindi ako asshole na mananagot sa mga minions. Hinihiling ko lang sa iyo na gumawa ng isang mahusay na trabaho sa pag-abot ng isang kasunduan. Kung sakaling pagtaksilan mo ako, at tila may nilalabas na isang skill na may kadena si Taehyun na ikinagulat, MJ kalbong bodyguard. Ano kaya kung lagyan natin ng selyo ang kasunduan? Wika ni Taehyun at nilabas na ang chainmail ni Kurapika. Hanep ka Taehyun, pati sa Hunter x Hunter ng hunt ka ng skill. By the way, balik sa kwento. Ito ay ang The Awakened's Oath, isang kontrata na ginawa ng Awakened gamit ang magic at susubukan na ito'y sirain o wasakin ay magkakaroon ng resulta na isang random na permanente na penalty. Ang kondisyon ay simple lang. Una, kasama ang 1 billion won compensation na nabanggit lang.
Isang buong pagsisikap na linisin ang kalat pagkatapos ng insidente sa gym. At dinala tayo sa gym kung saan may isang reporter na nag-uulat. Sinabi ng nagbabalita na ang apoy sa Taesan High School's accident gym ay nakitaan ng pagsabog sanhi ng tumagas na gas. At salamat dahil walang naiulat na biktima. At ang pangalawa pa, makikita na ang tumawag kay Taehyun ay ang kalbong bodyguard ni Lee Hong-jae. At nagpakilalang si Seol Ho-ondo. Ho-ondo na itawag natin sa ngayon dahil mukha naman malaki ang role niya dito. Ipinaalam ni Ho-ondo ang patungkol sa mga inupahan na assassin dahil yon ay nakasaad sa kanilang kontrata na awakened oath. Ang pangalawang kondisyon, sabihan mo ako kung meron man na aksyon na paghihiganti sa akin. At muli ibinalik na tayo sa kasalukuyan. Makikitang umatake na ang black older brother na villain. Ngunit madali lamang ito na iiwasan ni Taehyun. At isang pag-atake ang ginawa ni Taehyun. Ngunit hindi niya ito tinamaan. At ito ay nakalipat sa kanya likuran mula sa itaas. Naglunsad siya ng isang pag-atake ngunit naiwas din ito ni Taehyun. At sinabi ni Taehyun na tila, nang iinsulto, eto ba ang Black and White Brothers? Pagtatanong niya. Narinig ko na magaling kayo sa pag-assassin na paggamit ng stealth assassin. Sobra naman yon para dyan. At si Taehyun na nasa likod ng black villain na nakaapak sa ulo ng villain. Nalubhang ikinatakot ng villain. Sinabi pa ni Taehyun na, ibig sabihin talaga, ikaw ay tae sa lahat ng bagay ngunit yon. At idinala tayo sa kahabaan ng EDSA. Sinabi ni Yu Ayong na, narinig ko na pumili ka na ng mga partisipanter para sa players tryout. Iyon ay magiging isang pagtitipo ng mga prospect mula sa buong bansa. Sino ang inaabangan mong makita? Si Chairman. Si Shin Yun-bok ba from Busan ang S-ranker? Tumawa naman ang chairman na kausap ni Yu Ayong sa cellphone at sinabing, hindi pwede, sigurado, kapansin-pansin din siya, ngunit ang pinaka-nasasabik ko ay, iyong nakababatang kapatid na babae. Sinabi naman ni Yu Ayong na, ay teka, sa palagay mo ay pinahihintulutan ng pamilya ang anumang mas masama kaysa doon. Sinabi naman ni chairman na, ang harsh mo pa rin dati. Sinong inaabangan ni Ayong? Shin Yun-bok. Wika ni chairman. Sinabi naman ni Yu Ayong na, oh hanggang may narinig kaming nakakatuwa. Nakakatuwa, pagtatanong naman ni chairman. Isinantabi ang iba pang S-rankers. Deputy Manager Go Tae-wook personal na mainit sa pakikipag-ugnayan sa isang estudyante. Ginawa ni Deputy Manager Go Tae-wook yon. At pinapakita ang black and white na Nat Ayla nakatikim ng bugbog mula kay Taehyun. Hindi ka ba curious? Kung gaano kahusay ang isang awaken para sa kanya, na personal na humakbang pasulong. At ang dalawang black and white daw, na mga wala na sa mga ulirat. Anong meron dito ngayon? Wika ni Taehyun habang nakatingin sa kanyang kamay. Nag-abiso ang system at sinabing hindi sapat na pisikal na kakayahan. Hindi makagamit ng predation dahil sa sobrang karga. At sa syudad, ang Black and White Brothers na wala paring malay. Sinabi ng dalawa na member ng Players Association na, etong Black and White Brothers ay mga bastardo. Hindi lamang sila naglakas loob na gulo sa mga manlalaro mula sa asosasyon. Ngayon sinubukan pa nilang makipagkamay sa mga kumukuha ng pagsusulit sa high school. Sinabi naman ng isa na, hindi mo ba naisip ang mga villains na ito sa mga araw na ito? Nagpasalamat naman si Go Tae-wook sa tulong ni Kim Taehyun. At tinanong niya ito kung meron ba siyang idea kung sino ang nasa likod ng pag-atake neto. At tila di naman agad nakasagot si Taehyun. At pinag-isipan ang sasabihin. Sinabi ni Taehyun na, hindi. Sinabi naman ni Go Tae-wook na, maaaring nalik ang listahan ng mga kalahok. Sa palagay ko kailangan ko ring humingi ng mas mahigpit na seguridad para sa iba. Iniisip naman ni Taehyun na, kung ilalagay ko ang Taesan Group sa linya dito. Hindi lang ako makakapag-warp nito ng maayos, personal lang itong malalagay sa akin sa isang kurot. Sa ngayon ang aking pinakapangunahin na problema ay ang Taesan Group. At muli sinusubukan niya ang kanyang skill ngunit muli nag-abiso ang system na hindi niya ito magagamit dahil sa mababa ang kanyang physical na ability. Gayon din ang predation. Ito bagaman, hindi ko ito magagamit dahil ang aking mga physical na kakayahan ay hindi sapat. Ano ang pakikitungo sa skill na ito? So kailangan ko lang taasan ang stats ko? Ang paraan upang madagdagan ang aking mga istatistika. Biktima ng halimaw upang itaas ang rank ng awakening.
Ngunit hindi ito nangangailangan ng predation. Gayon din ang preying on the awakened to increase awakening rank. At muli nag-iisip ng paraan kung paano masusolusyonan. Buiset sa palagay ko yun na lang ang aking nag-iisang pagpipilian, wika ni Taehyun. At idinala tayo sa building ng Blackhead. Isang babae na may magandang hubog ng katawan ang may hawak na flyers habang nakakati pose. At sinabing, "Ako ang inyong magiging guide sa Blackhead na the best training center ng New South Korea Association." At nagpakilala bilang si Yura. "Ano ang maitutulong ko sa inyo?" wika ni Yura. "Blackhead," wika ni Jaeyoung. "Ngunit kailangan mong kargado ng pera at kapangyarihan upang mairehistro dito. Pupunta ka ba sa lugar na ito?" Sinabi naman ni Taehyun na "Why else I come here?" "Kids," wika ni Yura. Sinabi ni Yura na kids. Hindi ito ang iyong karaniwang sentro ng pagsasanay. Ngunit iniabot ni Taehyun ang kanilang super VIP card. At sinabing pakiusap gamitin mo ito para ay registered kaming dalawa. Nang bigla ho, at nakita niya ang super VIP card ni Taehyun na tila kumikinang-kinang pa. Na pinagtaka ni Yura na may pagkagulat. Sinabi ni Taehyun na hindi ba sapat na ito para sa verification? Tama ba? Pinagpawisan naman si Yura hanggang sa anit at sinabi sa isip na isang card mula sa Alchemist, isa sa mga 4 guilds. Pumirma si Taehyun na isang SVIP na kontrata sa Alchemist Guild noong nakaraan na chapter. Tinatanong ni Yura ang sarili na, paano may ganito ang batang ito? Alagad ba siya ng isang mataas na player? Huwag mo sabihin na, siya mismo ay isa? Ngunit kung bibigyan ko lang siya ng okay, ito ay maaaring maging mahirap kung magkamali. Anong gagawin ko? Nang bigla, may tumawa ng malakas at nakaflex ang katawan at sinabing, mukhang may na-encounter na issue si Yura. "Ah," wika ni Yura. Sinabi ng lalaki na nakaflex. "Nakido, hindi sapat ang pera lang para makapasok ka." Tinawag naman siya ni Yura na Iron Strongman. Isang B-rank na trainer, hindi isang player. Iron Strongman, membro ng Blackhead at isang rookie killer. Skill muscle augmentation. Traits. Siya ang nagbigay ng pangalan sa kanyang sarili. Strongman, sigaw ni Jaeyoung na tila naduling na sinabi pa niya na, isa itong napaka-cool na pangalan. Ano na ang gagawin mo ngayon, Hang? Tanong ni Jaeyoung. Sa isip naman ni Taehyun, ano pakialam niya sa kanyang pangalan, isa siyang baliw, wika ni Taehyun sa isip. Sinabi ng dalawang lalaki na may ampo na utak este katawan ay naririto ang Strongman. At nahuli sila nito, ay nakakaawang mga bata, wika pa ng isa. Sinabi ng Strongman na hindi niya nakikita na kapag naririnig ang niyang pangalan ay naging inig na sila. Habang nakaflex pa, kung ikaw ay aalis sa palagay ko pagbibigyan kita. Ngunit sinabi naman ni Taehyun na, ano ba ang pinagsasabi ng mahinang asno na ito, at ito ay kanya pang minura-mura. Na tila hindi naman nagustugan ang narinig ni Boy Flex. Ano, wika niya, Hang, wika ni Jaeyoung na nag-aalala. Sinabi naman pa ni Boy Flex na sino siya para sabihan siya na isang mahina. Sinabi naman ni Taehyun na kung ayaw niya maniwala sa kanyang sinabi, bakit hindi sila magpastahan. Kung sino ang matatalo, siya ang magbabayad ng 1-year na membership fees. Natawa naman si Boy Flex at sinabing, bata, hindi mo alam ang lugar mo. Ngunit sakto ito sa ganitong kaso. At patunayan mo. At tila napunta sila sa ing lugar, ngunit tila isa itong virtual reality. Na isang laro, pinapanood sila mula sa screen habang sila ay nakaupo gamit ang virtual reality. At ang mga tao ay nag-cheer. Ano yan? Abyss? Tanong ni Haeyoung. Sinabi naman ng babae na yan at ang virtual reality program. Virtual Porter. Virtual Porter, wika naman ni Jaeyoung na tila namamangha sa nakikita. Virtual Porter. Sa virtual world ay meron mga replika ng mga abyss sa may competition na gaganapin. Upang patayin ang mga B-rank na mga monster. Habang nakikipagkarera ka upang tapusin ang linya sa pinakamaikling oras habang dala ang maximum na timbang. Tiyak na ito ang pinakasikat na paraan. Upang magtatag ng hierarchy sa sentro ng pagsasanay. At nag-start na ang laro. Pero masyado siyang dehado laban sa Iron Strongman. At si Boy Flex ay tumatawa habang tumatakbo. At sinabing, ikaw ay stupid little brat. Maglakas loob ka bang makipagkumpetensya sa akin? At isang suntok ang kanyang pinakawalan. Sinabi pa niya na ang kanyang skill na muscle augmentation ay ginagawa siyang boss sa pakikipaglaban. At madali ang kumilos.
Ang lahat ng round skill ay virtual porter. Hindi banggitin, ang dami ng bigat na kaya kung buhatin ay wala sa salitang ito. Kasama nito, I'll thankfully enjoy a free year. Nang bigla siya napatingin sa kanyang likod, na tila may mabilis na paparating. At bigla nilagpasan siya ni Taehyun. At ang mga halimaw, humaharang sa kanyang danaraanan, ay walang awa niyang binabawian ng buhay. At nagsegowa pa ng isa pang malupitan na pag-atake habang pasulong. At ang napakaraming halimaw, ay kanyang pinagpapapatay at siya ay tumalon. At siya ay napangiti. At ang ibang halimaw ay naiwan sa ibaba at nakakuha pa siya ng isang combo. Na may score na 79 at si Boy Flex ay napangangas sa mga nasaksihan at sinabi naman ni Taehyun na, "Hindi ko pinaplano na patuloy na pumunta dito ng higit sa 30 araw, ngunit ito ay tiyak na kamanghamanghang pagsasanay, kung isa sa alang-alang na ito ay may pinakamataas na timbang." Samantala si Jae Young may hawak na tarpaulin at ang mga manunood ay napapanganga sa kanilang nasasaksihan. Sinabi pa ni Taehyun kay Boy Flex na hindi ba? Nagtanong si Taehyun at sinabing hindi ba ikaw si Iron Strongman? Mabuti naman yon ay isang magandang maliit na kompetisyon. At pinapakita ang winner na si Taehyun na may malaking bitbit sa kanyang likod. At sinabing, magbayad muna siya at umalis na. At dumating na ang araw ng player tryout. Isang announcement, kumusta ang lahat? Ngayon ang ika-30 araw pagkatapos ng anunsyo ng pagbabago sa tryout ng player. Ang araw na ating hinihintay ay dumating na. Ang player license exam. Ang player association ay binago ang players tryout. Upang payagan ng mga min-ord edad na may recommendations na makipag-participated sa tryout. At mga tao sa lahat ng edad ay flockang dito sa associations. Testing center mula sa buong bansa. Ang mga nagising na talagang inaabangan natin. Ang hindi matatalo naman lalaban sa malapitang labanan na, kamaong bakal, A-ranker na si Hong Jung-wook. With his outstanding combat sense, kahit ang mga S-rankers ay hindi maaaring tumingin ng mababa sa kanya. Druid, A-rank Lee Hil-san. Busan Formidable, Thunder God, S-rank Shin Yoon-bok. Ang napabalitang, nakapagtala ng pinakamahusay na mga numero sa lahat ng kumuha ng pagsusulit sa pagkakataong ito. Saint S-level prospect, S-rango Lim Ayong. At marami pang iba, hindi mabilang na mahuhusay na individual ang inaasahang lalahok sa panahong ito. Ito ay malayo, ito ay napakalayo. Wika naman ng isang babae. Sinabi pa niya na kung hindi niya may cover dito sa araw na ito ay masisisante na siya. Siya ay isang Psy Economy New reporter Kim Gija. Skill type ang objective interview, at film test takers sa tryouts. Sinabi niya na sa ganitong lagay ay hindi niya magagawang makapag-interview. Masuerte na siya kung makakuha pa siya ng letrato. Sa palagay ko nakatadhana na sakin na mabaigo sa lahat kong gagawin. Sira na ang buhay ko, wika pa niya na wala ng pag-asa. Damit, wika ng isang boses na nakakuha naman ng atensyon ni Kim Gija. Sinabi ng boses na bakit napakadami ng mga tao dito. Paano daw papasa ang kukuha ng pagsusulit, pagtatanong niya. Kukuha ng pagsusulit, wika naman ng babae. Jis, at ito pala ay si Taehyun. Anong abala neto, wika ni Taehyun. Players tryout test taker Kim Taehyun rank C. At sa bandang huli, ang reporter na si Kim Gija nakikiusap na main interview si Kim Taehyun. At nasa latest episode na po tayo mga lods, wait na lang tayo sa bagong labas na chapter, weekly naman po ang released. Salamat po.